Matthew chapter 9. Puntahan natin yung ating projectile verse no, sa projectile prayer natin. Matthew chapter 9, verses 36 to 38. Yan. Basahin ko po yung verse 36. Kayo po magbabasa sa 37. Then sabay-sabay nating basahin ang verse number 38. Matthew chapter 9, 36 hanggang 38. Basahin ko muna ang 36. Kayo po sa 37, sabay-sabay sa 38. 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Altogether, pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers unto His harvest. Let us pray, our gracious God and Heavenly Father. Missions Month, sa pagtatapos po, Lord, ng buwan na ito, hindi ibig sabihin na tapos na po yung tungkol sa mission, kundi ito'y pasimula pa lamang sa tuloy-tuloy na hamon sa bawat isa. Very familiar itong mga verses na ito. Very familiar yung iyong prayer request. Pero kung hanggang prayer request lang, kung hanggang information lang, mababaliwala po, Panginoon. Lord, we pray na meron kayong mga tawagin na magsuko ng buhay, na maglingkod sa mission field. Napakalawak ng gawain. Napakakonti ng manggagawa. Kaya Lord, we pray, ipuin niyo po ang mga puso ng mga nakikinig ngayon. At kung merong mang pangalan na mabigyan ng glory, maitaas, ikaw lamang yan, aming Panginoon. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng pamagat, ang aking ibabahagi ay immediate opening. Kumbaga nakuha ko po yung idea ng title sa nag-a-apply ng trabaho. And alam nyo mga kapatid, tinignan ko po no, sa Google, and sa year 2025 ay merong tatlong trabaho na in-demand, ika nga. Isa po dito, yung regarding po sa technology. No, may kinalaman sa modern na technology po natin, kaya nga nauuso yung tungkol sa data science, cybersecurity, software developer. Yan po yung isa sa mga in-demand na trabaho sa ngayon. Pangalawa, healthcare. Kasama po dyan, no, mga nurses, mga doctors, therapists. Sama na rin natin si Hannah dyan, no, na kung meron kayong reseta, pakita nyo lang pero walang magagawa si Hannah dyan. Ganun lang po, no? Dahil wala pa siyang sariling butika kapag pray natin. Then, kasama din po dyan yung project management. Pangatlong in-demand na sinasabing ang trabaho sa panahon po natin ngayon, year 2025. Pero alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, meron pong, ayokong gamitin yung word na, na job or sabihin na natin nag-hire kasi hindi naman tayo hireling. Pero meron pong isang gawain na noon hanggang sa ngayon, hindi siya nababakante. I mean, kumbaga, lagi siyang open, lagi siyang available. Ang dami pang kailangan. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, si Jesus Christ mismo ang nanghingi ng prayer request. Dahil alam niya na ito pong pagiging isang missionary, yung paglilingkod sa Panginoon, pagbabahagi ng Ebanghelyo, kailanman hindi ito nagsasara na klase ng paglilingkod sa Panginoon. Noon, ngayon, at expect natin na hanggang bukas, ay bukas na bukas pa din po ito. Wala po akong nabalitaan na nagsabing close na po yung paglilingkod sa Panginoon. Wala pong ganun. Lagi siyang open at lagi pong bukas ang invitation sa lahat po ng tao. Puntahan na kagad natin ang pag-aaral po natin. Number 1, let's go to the harvest. Anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya dun sa verse 37, the harvest truly is plenteous. Mga kaibigan, pag sinabi nating harvest, yan po yung ating pinaka-mission field. Yan po yung mga tao sa paligid na nangangailangan ng mabuting balita. And dyan din po sa verse na yan ay dinescribe ano po yung katangian neto pong mission field na nangangailangan ng i-harvest.
So, number one, ito pong mga kailangan ng i-harvest, ang nangangailangan ng mabuting balita, sabi ng talata, because they fainted. Gamitin ko yung word na they are sick. Alam nyo, ang daigdig na ito, ang mga hindi mananampalataya, sila po ay merong karamdaman. Meron po silang, kaya pag sinabi nating fainted, sila ay nanlulupaypay, sila ay exhausted, sila ay mahina. So ang atin pong daigdig, no, ito pong madilim na mundong ito, marami pong mga tao na may karamdaman, and majority ng mga tao may karamdaman spiritually speaking. Kaya nga doon sa Mark chapter 2, nilagay ko na po yung reference verse. Sa Mark chapter 2 verse 17, sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, when Jesus heard it, He saith unto them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, makikita natin dito na masasabi natin siya yung ating doktor, siya yung ating dakilang manggagamot, at ang mga tao po ay nangangailangan ng kagalingan mula sa Kanya, spiritually speaking. Kasi meron po tayong karamdaman na nagmula pa doon sa ating ninuno. Nagmula pa kay Adan, yung kasalanan na ito ay naipasa sa mga anak ni Adan hanggang umabot sa ating panahon, dala-dala po natin itong virus ng kasalanan na ito. Ang problema nga lang po, mga kaibigan at mga kapatid, marami pong mga tao na akala nila wala silang karamdaman. Parang kagaya ng mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo, obviously, sila po'y nangangailangan ng kaligtasan. Pero feeling nila, wala silang sakit, feeling nila righteous sila dahil sa kanilang outward appearance, sa kanilang mga kasuotan, sa kanilang pagpili, no, kumbaga, sa kanilang mga sinusunod daw na mga batas na hindi naman nila nasusunod perfectly, akala nila righteous na sila doon sa mga pinagagagawa nila. Pero alam nyo, lahat tayo ay may karamdaman. Kaya nga, di ba, even sa medical field, ang pinakamahirap pagalingin ay yung mga taong feeling na walang sakit. Na alam naman natin may sakit ito, na kitang-kita naman sa kanilang mga pagkilos, alam nating may karamdaman, pero kung yung tao mismo ang nagsabi na wala siyang sakit, ay mahirap pagalingin po yan. Kaya nga 'di ba, parang kagaya lang ng information na nalaman natin. Ito medyo mahalagang information to, take note. Merong information na sa isang upuan na pag inom mo ng 42 times na kape, nakamamatay daw 'yon. So para hindi ka mamatay, huwag ka raw uupo, tayo ka lang. So okay lang daw yun. Uminom ka ng maraming kape na lagpas 42. So minsan may mga ganun tayong rasyonale. Pero yun nga po ang problema. Minsan tayong mga tao, gumagawa tayo ng dahilan para yung kasalanan ay nagiging mukhang maayos, nagiging mukhang katanggap-tanggap. Kaya nga minsan may mga iba pang tao sinasabi na, hindi ang kasalanan, pagkakamali lang yan. Ang hirap pagalingin ng isang tao na akala niya sa kanyang sarili, wala siyang karamdaman. Sabi pa ng Matthew 15:14, let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. So yan po ang problema. Marami po tayong mga kababayan na sumusunod sila, blind followers sa isang tao na alam din naman natin magpapahamak sa kanila. Kaya nga po talagang ang daming mga tao na spiritually speaking, nasa kadiliman sila. Spiritually sila po'y bulag. At sabi nga po dito sa Acts 26 verse 18, ang sinabi po ni Jesus Christ na mission ni Apostle Paul, na vision din po natin, ang sabi dito, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God. So mga kaibigan at mga kapatid, yan po ang trabaho natin. Kumbaga tayo ay gamitin ng Panginoon para yung liwanag ni Kristo, ang mabuting balita ay maibahagi natin dahil ito lamang ang nag-iisang gamot, nag-iisang lunas para doon sa mabigat na karamdaman ng tao na kasalanan. Parang kagaya po doon sa wilderness, di ba, doon sa mga Israelita, na sila po ay tinuklaw ng mga makamandag na ahas dahil sila ay matitigas ang ulo, pinahintulutan ng Diyos na sila po ay
tuklawin ng mga makamandag na ahas. Pero ang bait pa rin ng Panginoon, inutusan niya si Moses na magtayo ng brazen serpent. At kung sino man na nakatingin doon sa brazen serpent na yon, sila po ay gagaling, mawawala na yung kamandag ng ahas. And by the way, in John chapter 3, pinaliwanag ng Bible na yun ay si Jesus Christ. Ang nire-represent nun, ang symbol nun ay si Jesus Christ. Huwag niyong kalilimutan na lahat ng tao, meron tayong kamandag mula dun sa ahas, si Satanas. Dinaya niya si Eva, at ito namang si Adan, kinain din naman yung pinagbabawal na puno ng Panginoon. Kaya pumasok ang kasalanan sa atin, at pag hindi tayo gumaling, hindi tayo naligtas, patay tayo. Kaya salamat, sino man ang manampalataya kay Jesus Christ, may buhay na walang hanggan. So gaano po kasik ang atin pong society, gaano po kalayo sa Diyos ang mga tao. Kaya nga nung panahon ng mga apostol, makikita natin, meron silang mga sinasamba na mga gods and goddesses. Marami sila, polytheism ang kanilang paniniwala, polytheistic. Pero huwag niyong kalilimutan, ang utos ng Diyos sa kanyang kautusan, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So malinaw po yan. Pero nakakalungkot because even ang mga Israelites sa Old Testament, alam naman nila na meron lamang isang God na dapat i-worship, pero sumasamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Sa Bible po, isa lang ang Diyos na dapat nating sambahin. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Wala na pong ibang God. Pero alam nyo, maaring sabihin natin sa panahon natin ngayon, pastor, wala na, hindi na ma-apply sa atin yan. Hindi na uso ngayon sila Molech, hindi na uso yang sila Zeus, hindi na uso yang sila Jupiter sa panahon natin. Well, hindi na nga natin masyadong naririnig yan. Wala na tayong kilala na nananambahan sa mga Diyos-Diyosan na ito. Pero huwag nyong kalilimutan, hanggang sa ngayon, marami pa rin mga Diyos-Diyosan sa buhay ng mga tao. At isa po sa mga nakikita kong mabigat na gods sa panahon natin ngayon, mga gadget. Diba? Wala man tayo nakikita na ang gadget ay naglalagay ng kandila po doon, pero the fact na ang oras ng tao ay halos dyan na po ilagay, nananambahan na yan. Kasi the word worship comes from the word worship. Binibigyan mo ng halaga. Diyan mo na binibigay. Again, hindi ko po sinasabing masama. Basically, yung mga ganyan. Hindi po masama ang cellphone itself. Nagagamit po yan. Kung gagamitin mo sa maayos. Pero kung yung mga gadgets na yan, kung yung mga palabas na yan, ang siyang nagko-control na sa'yo, wala ka ng time kay God, hindi ka na nakakapag-pray, hindi ka na nakakapag-devotion, nakakapagbasa ng Bible, hindi ka na nakakapunta sa church, pero yung 21 episode na tatapos mo sa isang araw, Diyos-Diyosan na yan. Walang ka na ng time. Ganyan kadilim, ganyan kalayo ang tao sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Next, tignan pa po natin. Marami din sa panahon natin ngayon, ginagamit ang pangalan ng Diyos, nakalagay pa sa karatula ng kanilang samahan. Pero sabi nga po ng commandment ni God, thou shalt not take the name. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alam niyo, isa sa mga tinuturo ng verse na yan, na yung paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, is ginagamit mo yung pangalan niya, pero hindi siya yung tinutukoy nung sinasabi mo. Halimbawa, ginamit mo yung pangalang Jehovah. Pag sinabing Jehovah in the Bible, of course, that is the one true God. At huwag niyong kalilimutan na si Jesus, meron tayong naging pag-aaral noon regarding Christology. Si Jesus, si Jehovah. Pero kung maniniwala ka, ginamit mo yung pangalang Jehovah, pero hindi ka naniniwala na si Jesus si Jehovah, you're taking the name of God in vain. Meron pang iba, ginagamit yung pangalan ni Kristo, nakalagay sa kanilang samahan, sa kanilang karatula, pero ang tingin nila kay Kristo, tao lang. Ang tingin nila kay Kristo, mababang Diyos lang. So you're using the name of God in vain. Hindi yan ang Diyos ng Bible. At nakakalungkot, may mga kapitbahay tayo, meron tayong mga kakilala, may mga kamag-anak po tayo, ginagamit ang pangalan ng Diyos, pero hindi talaga sila yon. Kaya yung harvest, talagang napakalawak niyan. Ang daming dapat mabahaginan ng salita ng Diyos. Another pa po, mga kapatid,
Sample lang ng mga headlines sa panahon natin. The Bible tells us, honor thy father and thy mother. Ang sakit sa damdamin. Makakabalita ka ngayon, lalaki sa Tanay, pinatay ang sariling mga magulang. Yan ang mga balitang nakikita natin. Bakit ganon kadilim? Kasi nga po, blinded. May spiritual na karamdaman ang mga tao. Kaya nga kinakailangan nila ng mabuting balita. Kinakailangan si Kristo. Nakakalungkot. Noon, sa mga kwento ng lolo't lola natin, bira ka makarinig ng ganyan. Ngayon, magugulat kayo. Mga anak, binabaliwala mga magulang, o gumagawa ng hindi maganda sa kanilang mga magulang, binabastos ang kanilang mga magulang. Ganyan na po kadilim ang ating panahon. Isa pa po sa mabigat na balita na medyo nag-iingat ngayon ako, particularly kay Ma'am Maylin. Kasi kagaya nito, lalaki pinatay ang kapitbahay dahil sa palaging tanong kung bakit hindi pa siya nag-aasawa. Kaya medyo nag-iingat ako eh. Yan ang mga balita ngayon. Ganyang kalalalim ang balita ngayon. Kaya medyo magdahan-dahan na kayo ha. Baka mamaya ma-headlines tayo rito. Pero just imagine, ganyan ang mga balita. Parang nagiging joke sa atin, pero reality yan. Ganyan kainit ang ulo ng mga tao sa ngayon. Bakit may mga road rage na yan? Na kumbaga, hindi lang nagkaintindihan sa kalye. Ayun, nagpatayan na. Ganyan kadilim ang daigdig natin. Na minsan makakabalita ka, may mga patayan, walang kakwenta-kwenta. Pero ganyan kadilim ang ating daigdig, mga kaibigan at mga kapatid. Sa panahon din natin, next slide, thou shalt not commit adultery. Pero ang mga sinusundan nating mga sikat na personality, ang pag-aasawa parang Shopee, Lazada na lang. Dahil yan sa mga sa effect ng divorce, kung bakit itong mga ito, dahil wala sila kay Kristo, kung magpalit ng asawa, parang umu-order ka na lang sa Shopee at Lazada. And take note, itong mga taong ito, kilala yan, sinusundan yan, maraming followers yan. Kaya hindi tayo magtataka. Okay na sa atin. Ay, okay lang yan. Sige, magkaroon ng mga divorce, mga paghiwalay. Okay lang yan. Bakit ganyan na nagiging mindset? Yan ang nakikita eh. Yan ang nauuso. Pero nakakalimutan ng ilan, yan ay direct violation ng batas ng Panginoon. So kung ano yung batas ng Panginoon, kung ito yung batas, ang ginagawa ng tao, palayo ng palayo ng palayo. Habang tumatagal ang generation natin, palayo ng palayo ang tao, doon po sa katotohanan ng Bible. Isa pa sa nakakalungkot na balita, kailan lang? Medyo na po ito, hindi na updated. Pero take note, January to March, 5,101 positibo sa karamdaman po na yan. At yung karamdaman po na yan, alam natin, hindi yan yung huminga ka lang, nagkaroon ka ng ganyan. Involved dyan ang immorality. Nakakatawa pa nga, bisa may in-interview pa, sabing ganon, kasi kasalanan to ng mga konserbatibo. Ha? Paano naging kasalanan ng konserbatibo to? Sinisi pa nila yung mga konservative. Kesyo ganito daw, ang dami daw mga, hindi raw pabor sa mga contraception. That's not the point. Ang problema dito, nawawala na ng standard ng morality ang tao. Napapalayo na sa Diyos. At alam naman natin, itong buwan na to, Pride Month. Diba? Pride. Bigyan sila ng karapatan. Mga kapatid, ang nakakalungkot, hindi naman masama na magkaroon ng karapatan. Pero yung karapatan in accordance sa salita ng Diyos. Kasi pag humingiling ka ng karapatan na binabangga mo na yung pinaka-highest authority, that is rebellion. Kinakalaban mo na ang creator ng lahat ng bagay. At ang nakakalungkot pa dito, kagaya niya, pagtaas, 95% pagtaas ng case na yan, may kinalaman doon sa sineselebrate ng Pride Month. Bakit nagkakaroon ng ganyan? Kasi that is direct violation kay God. At mga kapatid, pag ang Diyos binangga mo, mabigat ang konsekwensya. At nalulungkot lang din ako sa mga pumapanig sa ganyang panino, yung mga nagpa-practice ng ganyan. Alam nyo, ang dami kong mga nakikita, ang gwapo ng pagkakadesign sa kanila ng Diyos. Pero bakit sinisira nila yung design?
Merong iba ang gaganda. Sinira nila yung design. Alam niyo, ang gaganda at ang gagwapo ng pagkakadesign sa atin ni God. Pero dahil kay Satanas, nasisira yung magandang design na yun. Gustong sirain ng kaaway, gustong bulagin ng kaaway ang isip ng tao, kaya nga nangangailangan talaga ng mabuting balita. Kailangan ng daigdig na to si Kristo. Another pa po na makikita rin, common lang na mga issues, ayan, thou shalt not steal, pero ngayon high-tech ng magnanakaw. Hindi na po ang magnanakaw papasok sa bahay ninyo. Hindi na po digital na ang pagnanakaw. Kaya minsan, ingat-ingat. Akala natin minsan ay, kumbaga, kilala natin, ka-close natin, ninoloko na pala tayo. Magpapadala ng ganito, kunwari bayad na tayo, pero hindi pa pala bayad. Digital. Tapos minsan may mga clickbait pa. May papadala sa yung link, sasabihin na galing daw ito sa BDO, galing daw ito sa ganitong bangko. Pag klinik mo naman, pag tingin mo sa bank account mo, limas. Kaya sa mga walang bank account o walang laman, salamat. Hindi tayo apektado ng mga ganyan. No? Pero pag meron kayo, ingat-ingat. 'Di ba? Thou shalt not steal. Bakit may mga magnanakaw? In fact, the more na nakakapag-aral ang tao, mas gumagaling. Kaya nga hindi sagot ang edukasyon itself para umayos. Minsan nga, kung ang edukasyon ay wala si Kristo, nagiging worse ang mga paggawa ng kasalanan. Kagaya niyan. Yung mga digital na mga hackers, mga pagnanakaw na ganyan, hindi naman yan matatagpuan sa umupo ka lang sa kanto, tumambay. Hindi, nag-aral din yung mga yan. Pero bakit umabot sila sa ganyan? Bagamat matatalino yung mga yan. Kasi nga wala si Kristo. At usong-uso din, sa panahon din natin ngayon, nauuso din ang pagsisinungaling. Common na ang pagsisinungaling. Kaya maganda yung sinabi po ng dating senador. Nakakamiss yung mga ganyang senador. No? Senador Miriam. Paano daw malalaman kung ang politician ay telling the truth, sabi dyan? Whenever he's crossing his arms, he may be telling the truth. Whenever he's stroking his chin, he might be telling the truth. Whenever he looks at you straight in the eyes, he might be telling the truth. Pero ito, but when he opens his mouth, he is lying. Ganyan daw, sabi sabi ni dating Miriam. Di ba, ang nakakalungkot because even, hindi ko po sinasabing lahat ng politicians, pero mismong galing sa isang batikan na politician, alam niya na sa daigdig ng politics, common ang pagsisinungaling. At yung mga leaders na yan, tinitingnan niya ng mga kabataan. Kaya nga, paano tayo magbabago kung yung mga leaders, ganyan sila? Merong kailangan ang daigdig na ito at mga kaibigan at mga kapatid, kailangan ng daigdig na to ang Panginoong Jesus. Si Jesus Christ po ang may kapangyarihan para iligtas tayo at siya din ang may kapangyarihan para baguhin. Pangalawa, they are scattered. Hindi lang po may karamdaman ang madilim na daigdig na ito, kundi kalat din po, wala pong order. Sabi nga ng verse, and were scattered abroad. Mga kaibigan, ganyan din yung sinasabi ng Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. Kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang standard, walang absolute truth. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, bakit po tanggap ng ilan ang theory of evolution? Kasi ang theory of evolution, it teaches you and me na walang standard. Kanya-kanya tayo ng right. Kung feeling ko, ito yung right. Sa iba naman, ito yung feeling niya. Walang absolute. Kanya-kanya, magulo. Walang absolute truth. Anong sabi ng Romans 10, 3:10 to 12? As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Ganyan kaligaw ang tao. Kaya nga, kailangan po ng daigdig na to si Kristo. Dahil ang mga tao ay ligaw. Hindi alam kung saan tutungo. Hindi alam kung anong katotohanan. Pero pwede nilang malaman sa pamamagitan mo, ako, tayong mga anak ng Diyos.
Because number 3, they are shepherdless. Wala kasi silang shepherd. Walang nagpapastol sa kanila. At alam nyo, kagaya nito, pangit ang itsura. Kasi walang nag-aalaga. Walang shepherd. And the Bible tells us that the Lord is our shepherd in Psalm 23. In John chapter 10, verse 11 and 14, the Bible tells us, sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. So para ang isang tupa ay mapaayos ang kanyang buhay, para ang isang tupa ay nasa maayos na landas, kinakailangan niya ng good shepherd, and that good shepherd is the Lord Jesus Christ. Kaya sa mundong ito, itong harvest na ito, nangangailangan po ng kaligtasan ang mission field. At tanging si Jesus Christ lang ang kanilang kailangan. At paano nila malalaman ang tungkol kay Jesus Christ? Ikaw at ako ang kinakailangang maging missionary para makarating sa kanila ang mabuting balita. Number 2 naman, the hindrances. But the laborers, sabi niya, but the laborers are few. Ito lang ang nakakalungkot, malawak po ang harvest. Andyan na, napakalawak. Ang problema, konti ang manggagawa. The laborers are few. Kukonti. Ang daming aanihin. Pero ilan lang ang mga ani. No wonder, tumatagal. Humihirap. Pero kung mas marami sana, mas mapapadali. Bakit po? Una, few are courageous. Kasi napapangunahan tayo ng kaduwagan eh. Kaya, ayaw natin magpagamit sa Panginoon. Naalala niyo si Moses? Let me use Moses. Si Moses, tinawag siya ng Panginoon. Alam niyo mga dahilan ni Moses? Ang mga dahilan ni Moses, walang pinagkaiba sa mga dahilan natin minsan. Tingnan niyo na, tinawag siya ng Panginoon. Ano sabi ni Moses? Let me use verse, sa chapter 4, verse 1, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Ganun kagad yung intro ni Moses. Ay, hindi sila maniniwala sa, pag kanya negative ka kagad. Kaya minsan, hindi tayo sumusunod sa panawagan ng Panginoon kasi nauunahan tayo ng kaduwagan. Nawawalan tayo ng tapang. Negative kagad ang iniisip natin. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ko magagawa yan. Yes, totoo naman. Hindi natin kaya yan. Pero kaya ni God yan. Ang mahalaga, magpagamit ka lang sa Kanya. Ano pang alibay ni Moses? Verse number 10 sa chapter 4 ng Exodus. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech, and of slow tongue. Lord, hindi ako magaling magsalita, hindi ako magaling mag-preach. Totoo naman. Naniniwala ko, hindi talaga magaling na si Moses nung time yan. Just imagine, 40 years, nasa wilderness ka na lang. Ang alam na lang ni Moses, yung magpastol. Pero yan yung time na tinawag siya ng Panginoon. Bakit? Mas maganda na tinawag ka ng Panginoon, nakita mo sarili mo, hindi ako magaling. Sapagkat sa panahon na alam mong hindi ka magaling, diyan lalabas yung kapangyarihan ng Panginoon. Siguro nakakatakot pag may nagtayo rito na, hindi naman sa pagmamayabang, no? Galing ko talaga mag-preach. Mas nakakatakot yung ganun. Kasi umaasa ka na sa galing mo, umaasa ka na sa talino mo, umaasa ka na doon sa kakayanan mo. Hindi po, when it comes to serving God, itong pinakamahalaga sa lahat, magtiwala ka lang sa Kanya. Alam mo, marami kang hindi magagawa. In fact, ako personal, isa sa mga talagang inisip ko, hindi ako magaling sa music. Isa yun sa mga problema ko noon, kaya nga talagang blessing dahil nung nag-aaral ako sa music, nasa dispensation of grace kami. Kasi si Ma'am Maylin yung teacher namin. Pero maraming nagsastruggle ngayon, problema nila yung music, naku, paano to? Pero hindi siya hadlang. Kaya marami tayong mga pagkukulang pag tinignan na, hindi ako magaling magsalita, introvert ako, ganito. Totoo naman, marami tayong kahinaan. Pero salamat na lamang dahil sa mga kahinaan natin, doon natin mas lalong ma-appreciate na gaano ka-powerful ang God na sinasamba natin na siyang magbibigay sa atin ng lakas to worship Him. Kaya sa totoo lang, ang mahalaga rito, sunod ka lang. Hayaan mo ang Diyos na magbigay sa iyo ng kakayanan sa paglilingkod sa Kanya. At kung ikaw, yung taong nakikita mo yung marami kang kahinaan,
salamat, nakikita mo yung kahinaan mo. Kasi kung puro galing na lang nakita mo, baka matulad ka kay Lucifer. Yung ganda ng itsura niya, yung talino niya, ang nakita niya. Kaya siya, sabi niya, I will be like the Most High. Number 2, few are committed. Alam niyo yung mga ginamit kanina doon sa Sunday school natin, di ba si Paul, tawag niya kay Timothy son, tapos ginamit yung soldier, yung athlete, yung farmer. Ano yung common sa mga yan? May commitment sila. Ang isang magulang, kung paano niya alagaan ang kanyang anak, kailangan niya ng commitment. Ang isang sundalo na pupunta sa gyera, magti-training ng ganito, hihiwalay sa family. Hindi niya alam kung buhay pa siya. O makikita pa niya ang pamilya niya sa bakbakan na kanyang pupuntahan. Pero meron siyang commitment. Ang isang atleta na ang tagal-tagal na taon, kailangan mag-ensayo, pupunta sa ganitong lugar, lalaban sa ganito. Paano nagtatagumpay? Commitment. Ang isang farmer na nagtatanim sa kabila ng may mga bagyo, may mga salot na nagdaratingan, bakit nagiging tagumpay? Because of commitment. Mga kaibigan at mga kapatid, kailangan po ng commitment. Hinahanap po yan ng Panginoon as we serve Him. Kaya lang ang problema po, nakaka-challenge yung magbibigay ng commitment sa Panginoon. Kasi maraming mga tao, ang iniisip nila yung kanilang ikabubuti. Maraming mga tao ang iniisip nila, ano yung sa akin? Ano yung makukuha ko dyan? Ano yung akin dyan? Ano yung mapapala ko dyan? Nako, walang mangyayari. Pagdating sa ministry, ang isipin natin, gagawin ko yan kasi gusto kong bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Yan ang mahalaga po niyan. Kaya commitment tayo, parang sa isang mag-asawa na sasabihin, till death do us part, madaling sabihin yan, pero alam naman natin, kaya nga sabi ng great philosopher Fernand Lopez, di ba, ang pag-aasawa, umpisa lang yan, habang tumatagal, umpisa lang ang mahirap, habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Ganyan talaga may mga challenge, may challenge sa economy, may challenge sa relationship nyo, minsan lalabas yung mga kahinaan ninyo, pero salamat by the grace of God, bakit nagpapatuloy? Kasi may commitment na galing sa Panginoon, nagbibigay sa inyo ng lakas, pagmamahalan sa bawat isa na nagkakatotoo yung till death do us part. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, maraming nakaka-disappoint na mga pangyayari. At hindi lang yan, sa paglilingkod mo sa Panginoon, mismong kasama mo minsan sa church, yan pa yung gagamitin para ma-discourage ka. Makikita yung kahinaan ng bawat isa. Sa ministry, may mga pagkakataon na maiiwanan ka, parang mag-isa ka lang, parang wala kang kasama. Pero maganda rin yung mga ganyang karanasan sa ministry. Kasi the more na nakikita mo yung mga ganyan, the more ka magtitiwala sa Panginoon. Na pag mag-isa ka na lang sa paglilingkod sa Panginoon, makikita mo na may kasama ka pala. Na hindi ka nag-iisa, hindi ka iniiwanan ng Panginoon, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Kasi minsan, mag-self-pity na lang tayo, para mag-isa na lang ako, ganito. Hindi. Lagi mo lang tatandaan, nandiyan ang Panginoon. Commit lang. Hanggang sa dulo, till death do us part. Parang sa mag-asawa, sa paglilingkod sa Panginoon, ganun din po. Saan ka mandali ng Panginoon? Tuloy lang sa paglilingkod sa Kanya. Panghuli po, sabi diyan, compassionate. Iilan lang ang merong pagmamahal sa kaluluwa. Sabi nga ng Jude 1 verse 22, and some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire. Mga kaibigan, tandaan nyo po, ang reality ng Bible, meron pong impyerno. At pag ang isang tao ay hindi naligtas, alam nating sa impyerno yan pupunta. Kaya lang, ang dami ring mga mananampalataya, walang pakialam. Mga kapatid, magkaroon tayo ng kaisipan. Magkaroon tayo ng puso. Pagmamahal sa kaluluwa ng mga tao. Madaling sabihin, mahal mo ang iyong kaibigan, mahal mo ang iyong kapitbahay, pero ang pinaka-the best na patunay na mahal mo yung mga taong yan, ipakilala mo si Kristo. Kasi aanuhin mo yung sinasabi mong mahal sila, hindi naman sila naligtas, o hindi sila nakakilala sa Panginoon, sayang. Nawa magkaroon tayo ng puso sa pagbabahagi ng Ebanghelyo
ng Panginoon. Yes, marami tayong mga kahinaan, pero marami rin namang paraan para maibahagi mo ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga panghuli, number 3, the hope. Ito yung pag-asa. Ano yung prayer request ni Jesus Christ? Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers unto His harvest. Huwag tayong titigil na manalangin. Because number 1, yan po yung kalooban ng Diyos. Pray ye therefore na ang Lord, ang ating Diyos, ay magpadala ng lingkod. Pray therefore. Sa Bible, ito yung account na si Jesus Christ mismo ang nagsabi ng kanyang prayer request. Hindi sinabi ni Jesus Christ na, pag-pray natin, yumaman tayo, ha? Hindi. Ang prayer request ni Jesus Christ, magpadala ng laborer. Manalangin tayo na magpadala ang God the Father ng laborers. At ito pang blessing, ang Diyos natin ay sumasagot ng panalangin. Huwag tayong titigil. Ang Faith Baptist Church, bagamat may mga sinusuportahan tayong missionary, pero mas maganda pa din na mismo dito sa church natin, may mga sumibol na mula dito sa atin ang maglilingkod sa Panginoon. Maaring dito po sa church natin o pupunta sa ibang lugar. Papagamit sa Panginoon. Pag-pray natin. And number 2, God's works. Ang trabaho ng Father, He will send forth laborers into His harvest. Ang Diyos ang magpapadala. Basta tayo, ang part natin, manalangin lang tayo. Huwag tayo magsawa. Pray, pray, and God answers. Yung mga prayer po natin, pwede siyang magpadala. Kaya nga salamat by the grace of God. Bakit nagpapatuloy? Kami mga preachers, bakit nagpapatuloy? Hindi man nabobroadcast kung sino yung mga yan, pero naniniwala ko may mga nananalangin sa amin. Salamat may mga nagsusuko ng buhay. Bakit? May nananalangin at may sumasagot sa ating mga panalangin. Kaya nga, dito sa church natin, nawa, tuloy lang tayo. Sana may tawagin ng Panginoon. Sana may hipuin ng puso. Magpagamit sa kabila ng iba't ibang kahinaan. Okay lang, talagang lahat tayo may kahinaan, pero maganda magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magpagamit tayo sa Panginoon. Napakalawak ng daigdig. Sa Pilipinas pa lamang, ang dami pong mga barangays, ang dami pa mga lugar dito na wala pa pong mga missionary, wala pa mga Bible-believing churches. Lalo pa kaya sa ibang bansa, ang dami pang mga bansa, ang dami pang mga lugar na wala pang mga missionaries. Kaya let's pray na tumawag pa ang Panginoon ng marami pang manggagawa. At trabaho ng Panginoon na magpadala, sagutin ang ating mga panalangin. And panghuli po, mga kapatid, God's wisdom. Let's ask wisdom from God. James 1:5 tells us, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Dalangin tayo. Kaya, tayo din, mga kaibigan at mga kapatid, maaring may mga tinatawag na ang Panginoon, kailang binabaliwala. Dinideny, tinatanggihan. Yeah, let's ask wisdom from God. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Ano ang kalooban mo sa buhay ko? Maaring may mga ilan, Lord, ano ko ngayon? Nag-aaral ako sa college, nag-aaral ako sa secular. Anong kalooban mo sa akin? Alam nyo, naniniwala po ako, at marami namang naniniwala sa atin, based from the Bible din. Ano yung profession na pinahintulot sa inyo ng Panginoon, magagamit niyo yan sa paglilingkod sa Kanya? Graduate ka ng pagiging doktor, halimbawa, teacher, ano man yan, pwede mong paggamit yan para sa Panginoon. Ang mahalaga ay tumugong ka lang sa Kanyang panawagan, kaya nga kailangan nating humiling ng karunungan mula po sa ating Panginoon. Panghuli, si Isaiah po. Isaiah chapter 6 verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I, sabi ni God, I send sabi, who will go for us? Napansin nyo, us, Trinity po yan. Nag-uusap ang Trinity. Who will go for us? Anong sabi po ni Isaiah? Then said, I, here am I, send me. Mga kaibigan at mga kapatid, ang mahalaga may initiative ka na, Lord, padala mo ko. Lord, gamitin mo ko. Alisin natin sa isip natin, Lord, bakit ako? Ba't ako? Yan nga minsan sa prayer lang, di ba? Brad, ikaw magpipray. Ba't ako?
Ganun palang, prayer pa lang yan, ha? Sana po sa panawagan ng Panginoon, huwag nating isipin na, ba't ako hindi, Lord? Anong gusto mong ipagawa sa akin? Lord, bakit nandito ako sa kurso na to? Anong gusto mong ipagawa sa akin? Lord, bakit nandito ako sa school na to? Anong pinapagawa mo sa akin? Lord, binigyan mo ako ng business. Anong pinapagawa mo sa akin? Bakit pinahintulutan mo na magkaroon ako ng ganitong business? Maaring sabi mo, lola ka, may inaalagaan kang apo. Lord, bakit pinahintulot mo na ako mag-aalaga ng apo kong ito? Ano yung gusto mong ipagawa sa akin? Alam nyo, there's no such thing as accident in the sight of God. Meron siyang pinagagawa sa iyo at sa akin. Ang mahalaga, maging bukas ang ating isip, maging bukas ang ating puso na magpagamit sa Kanya. Instrumento lang po tayo, vessel lang po tayo. Ang mahalaga, mayroon tayong desire, mayroon ang nasa puso natin, handa tayong magpagamit sa ating Panginoon. Our gracious God and Heavenly Father, thank you for this afternoon. Salamat, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salita. Hanggang ngayon, Lord, nasa mundo kami ng napakadilim. Dark ages pa rin, spiritually speaking. Ang direksyon ng daigdig na ito, talagang palayo ng palayo sa iyong mga kautusan, sa iyong kalooban. Kaya nga, ang realidad, marami talagang mapupunta ng impyerno. Pero Lord, ang prayer request mo, magpadala pa ng maraming mga laborers. Lord, magkaroon kami ng kaisipan, lahat kami ay mga missionary. The fact na kami niligtas mo, kami ay nakakilala sa iyo. Yes, heaven is our home. Saved na po kami. Sa langit kami pupunta. Eternally secured. Pero nandito pa rin kami, buhay pa kami. Lord, remind us. Paalala nyo sa mga kapatiran. Kaya buhay pa kami. Meron pa kaming misyon na dapat gawin sa mundong ito. Kaya Lord, I pray, maging bukas ang aming isip. Maging bukas ang aming puso sa iyong panawagan sa amin. Huwag maging matigas ang aming puso. Huwag maging matigas ang aming mga ulo. Matuto kaming magsabing, here I am, send me. O use me, Lord. Kaya sa oras na to, kung meron mang nakikinig sa amin ngayon, kaibigan, kung tatanungin kita personally, at itong tanong na to ay, kung sakaling bawian ka ng buhay, alam mo ba kung saan tutungo ang iyong kaluluwa? Kasi sabi nga, kung hindi ka missionary, ikaw ay mission field. Kaibigan, kung ang tanong na saan tutungo ang iyong kaluluwa ay hindi mo masagot ng diretsahan, sabi ng Bible, pwede mong malaman ang patutunguhan ng iyong kaluluwa. At paano yan, Pastor? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. The Bible is very clear. Sino man ang manampalataya kay Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, hindi ka man tiyak sa ngayon sa iyong kaligtasan, pero pwede mong tiyakin. Pwede mong malaman ang daan patungo sa langit. Salamat may Bible. At sa pamamagitan ng Biblia, tinuro na sino man ang manampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Yes, makasalanan tayong lahat. Ang mga makasalanan ay mapapahamak sa impyerno, pero salamat ang Diyos ay nagpadala ng regalo, at yan ang Panginoong Jesucristo, na sino man ang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo, kausapin mo siya. Aminin mo na ikay makasalanan, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. At tanging siya lamang ang daan patungo sa langit. Siya'y nabuhay, o namatay siya sa krus at muling nabuhay, dahil siya lang ang tunay na tagapagligtas. Lumapit ka sa Kanya, kaibigan. Pwede kitang tulungan sa panalangin. Ariin mo to na sarili mong prayer. At habang sumusunod ka, ay nananampalataya ka sa iyong puso. Ito na yung panalangin. O mahabaging Diyos, isa po akong makasalanan na hindi kailanman maliligtas ang aking sarili sa sarili kong kaparaanan. Panginoong Jesus, ayon sa Biblia, ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay dahil ikaw ang tunay at nag-iisang tagapagligtas. Ikaw lang, Panginoon, ang makakapaglinis sa akin
makakapagpatawad sa akin, at makakapagdala ng aking kaluluwa sa kalangitan. Kaya nananampalataya ako sa iyo. Tinatanggap ko, Panginoong Hesus, na ikaw lamang ang aking tagapagligtas, na ikaw ang makakapaglinis sa akin at makakapagdala sa aking kaluluwa sa kalangitan. Salamat sa iyong mga pangako sa Biblia. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.